Hi guys, it's Kathleen and welcome back to this vlog, I guess. But it is our laundry day. Yeah, maglalaba tayo. And umpisan ko na sa pag-aayos ng aking buhok para hindi siya extra sa pagmumukhang yan. And I am so happy and excited to vlog again since it's almost around 10 months, I guess, if I'm not mistaken. But yeah, actually around 2024 July ako nag-start mag-vlog, and nag-stop ako sa gitna ng school year 2024 and 2025. So, I'm done sa pagtatali ng hair ko, and kinuha ko na yung headband sa may harap ko para hindi mabasa yung bangs ko. And please don't mind my forehead. Okay? Please don't mind it. And nasa CR na ako niyan. Hala, grabe siya. Arte Timote. And dyan ako magigilamos ng face ko. And we don't have lababo, guys, okay? Tabo lang with water. Basta may ginagamit, right? So, like what I said kanina na nag-stop ako mag-vlog. I don't know why I stopped vlogging. Pero kasi nagpo-post ako nun sa YouTube. Sa YouTube, diba, mahaba dapat na clips. Sa TikTok, konti lang. And I don't know what to do. Siguro hanggang TikTok lang ako. Charis! So, inaano ko na yung face ko. Naglalagay na ako ng facial wash. And, yeah, grabe. Ang aggressive niya mag-ano ng sabon sa mukha niya. Grabe siya. Please don't mind my voice kung may time na mahina, may malakas. Kasi, it is my first time na voice over, and sanay kasi ako na magsasalita talaga through video na hindi ko na kailangan mag-record, but I have to train myself through voice over, and syempre magsalita rin ko ano yung ginagawa ko dyan sa mga araw na yan. And yeah, yun, binabanlawan ko na yung mukha ko nyan para maka-umpisa na ako sa next step, which is magsisipilyo ako. Anong oras na kasi ako nyan gumising, and I think around 7 o'clock or basta around 7:30 ata, di ko sure. Kaya yan, nagmamadali yan siya na hindi pa naliligo, kaya hanggang hilamos lang ng pagmumukha niya. And yan, like what I said, kukuha yan ng sipilyo niya para mag-toothbrush. Actually, dapat kapon ko pa to ipopost, and dapat kapon ko rin to i-voice over. Ang kaso, di ko nagawa. Alam nyo ka bakit? Nag-movie ako. Yes. Wow, grabe ang atake. May pa-music pa siya. Above na to. Parang tanga. Anyways, patapos na ako dyan magsipilyo. And yeah, tapos na nga talaga. Ang bilis ng taong tumagsipilyo. Parang 1 minute lang. Palis na ako dyan sa CR para magpunas ng face. And yeah, nakakaiyak yung movie na pinanood namin kahapon. Alam niyo ba yung Drawing Closer? Shucks, yung Japanese. Nakakaiyak siya super. I recommend na panoodin niyo yan. Kasi ang ganda. Literal na sobrang ganda. Mag-ready nga lang kayo ng tissue. Kasi yung luha nyo, tutulo talaga ng literal. And pinupunasan ko na yung face ko dyan using my face towel. Sa face ko talaga yan, hindi yan sakat. And I remove my headband para ayusin ang bangs ko, para hindi makita yung forehead ng babae. Abangan nyo, may pa-intro yan dyan na lalabas. Ang hina palang boses. Syempre, hindi pa dito part. Pagkikita nyo yan, relax. Ayan na. 1, 2, 3.
So, ayun, maglalaba ako. Pero, dito lang sa loob ng bahay, kasi sa CR. Kasi sa labas, meron kami doon na bubong, or parang iba ng tubig kami. And doon kami naglalaba. But for now, is dito muna ako sa CR. Kasi, nilalang ako doon. Kinakalit ako ng mga insect. And nakaka-affect ako sa akin. So, dito muna tayo sa CR. Oh, ayan. Naintindihan nyo naman siguro kung ano sinabi ko, diba? And yan yung mga labahan ko. Konti lang naman yan. Kasi yung ginamit lang naman namin yan nung nakaraang araw at hanggang Sunday. And Monday, syempre. Ay, hindi. Kasi Monday ako naglaba. So, hanggang Sunday lang. Grabe talaga ang ugali! So, yan. Inaano ko yung tubig sa planggana. Kasi, babasain ko yung mga damit. Ang tagal ng tubig sa gripo. I-fast forward nga natin. Ayan, puno na yung planggana, kaya inalis ko na yung mga natirang maliliit sa mga shorts para masimulan ko na ang pagbabasa ng mga damit. Kaya kinuha ko yung takip ng balde at yung balde na blue. Apologies if my voice sounds tired kasi pagod po talaga ako. Galing po akong school, nagprekada and nag-enroll po ako. So, I'm sorry about that. So, ayan. Hopefully, matapos ko agad yan ng mga labahan. And I keep watching you guys kasi feeling ko baka hindi ako na-film. Baka ano. Basta yun na yan. Sampota. Huy, baka akalain nyo nagmumara ka. But what I mean is that yung words na sinasabi ko kanina is hindi ko siya na kaya ganun. Sampota in Bicol. Yeah. May term siya sa Tagalog pero hindi ko makuha at hindi ko mahanap. Kaya kayo na lang maghanap. Hanapin nyo. So, sabi ko nga kanina is nag-stop ako mag-vlog sa pagitnaan ng school year 2025 and 2024, sorry. Nag-stop ako kasi I feel like hindi siya for me, and I also doubt about myself on creating videos. And that time, kakaumpisa ko pa lang talaga sa pag-video. Sabi ko, what if hindi siya para sa akin? What if hindi talaga? And I got tired. Tapos, nagda-doubt din ako sa sarili ko sa mga nangyayari nun. Sa personal, very mahiyain talaga ang abab na to. Kaya medyo nahihirapan siya mag-film or mag-vlog anywhere in the sun, in the moon. Yeah. And hindi lang sa labas, but of course, sa loob din ng tahanan. Kasi syempre, nasana yung pamilya mo na hindi ka nag-vlog, hindi ka nag-aano sa camera. Kaya, syempre, ganun yung atake. Mahihiya ka talaga. And, that's what I'm feeling right now. Uy, grabe talaga. Nagkanta-kanta pa siya. Akala mo naman, ganda ng boses. Cheese. Pero real, nahirapan talaga ako since matagal ko na talagang gusto mag-vlog. Mga elementary pa lang ako. Then, hindi ko naman nagagawa kasi in-enjoy ko pa ang childhood. Pero sa isip ko nun, grabe ang mga scenarios na nangyayari sa utak ko na kunwari nag-vlog ako, ganon. And sabi ko, nung nag-graduate ako ng elementary, sabi ko, sige, try na natin yung pag-vlog. Ate, hindi nag-try. Talagang pinush niya talagang mag-aral. And syempre, mas pinangunahan ako ng shyness kaya sa mga opportunities na alam ko kaya kong gawin, pero hinayaan ko yun. Kaya ngayon na binigyan
And I am so very thankful to those people na keep supporting me, especially my classmate ko ng grade 10. Actually, sila yung pinakaunang sinabihan ko na, guys, mag-vlog ako. And alam mo yung feeling na, oh my gosh, tolong support sila sa'yo. And oh my gosh, kinikilig ako. Pero yeah, I love Sarsuela so much since grade 7 hanggang grade 10. So yeah, keep fighting guys until we graduate grade 12. Love you all. So ngayon, paano ako nagkaroon ng another motivation na mag-vlog? Siguro noong nagkaroon kami ng P1 camp sa Naga, Camp Sur, which is dapat hindi ako sasali, pero inisip ko kailangan kong umalis sa comfort zone ko, and then I prayed for about 3 days. Ang pinag-pray ko nun ay about sa worries ko na baka hindi ako mag-survive, baka hindi ko kayanin, and whatsoever na negative thoughts na pumasok sa isip ko or sa utak ko. And also, tulungan niya ako in every way, especially sa paglabas ko sa comfort zone ko, kasi I know that He is the only one who can help me get out of that circle. And so 1 week na yon, grabe ang nangyari. And I can feel that I am outside of that circle. Pero syempre, I still need His guidance and protection para malagpasan ko lahat ng struggles and opportunities na ibinibigay niya sa akin. Kaya ang masasabi ko lang talaga, there is always a possible or impossible on our God who can make miracles in just snap of His fingers. I am very thankful na nakasali ako sa camp na yon kasi grabe, ang dami kong realization, ang dami kong na-experience, ang dami kong nakita, at madami pang iba kaysa sa pagtatambay sa bahay na wala namang katuturan. And alam niyo yung feeling na hindi ka nagsisel, hindi ka nagsa-cellphone, nakafocus ka lang sa nature, sa activities. Parang pinofocus niya talaga yung attention mo. Dapat dun ka lang nakatuon. Kaya nung umuwi ako kami dito, parang ayoko na talaga mag-cellphone. Parang hinahanap-hanap pa ng katawan ko yung activities, yung paggising ng madaling araw. Like, grabe. Kaya, ang laking tulong nun sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa mga kabataan na dumalo dun sa camp na yun. So, yun lang. So, siguro yun yung, hindi siguro, talagang tumulong sa akin na magkaroon ako ng confidence na hindi ko kailangan isipin kung anong mang iniisip ng ibang tao sa mga ginagawa ko. And I would like to say that sorry if hindi ko pinakita sa inyo yung pagbabanlaw ko ng mga damit kasi na umuulan nun, and hindi naman ulan, talagang Tagite. Ano ba Tagalog ng Tagite? Parang umaambon, kaya hindi ko nalabas yung phone ko, and I need to focus on paglalaba. Kaya ayun, hindi ko na siya pinakita. I'm so sorry guys. Pero at least nakwento ko sa inyo yung thoughts ko about dun sa camp namin. And hindi lang about sa camp namin, kundi about sa kung paano ako tinulungan ni God sa mga nangyayari sa buhay ko. Kaya iba talaga pag si Lord yung nag-work sa buhay mo. Iba din talaga kapag siya yung gumagawa ng story mo. Siya yung author ng buhay mo. Ang layo na natin sa pinag-usapan natin, pero connected naman, di ba? So, yan. Ayan, malapit na tayo matapos sa pagsasampay, and thankfully is natapos din tayo agad-agad. And hopefully that you like this video. Don't forget to like and comment down below. And ask ko lang, gusto nyo ba i-post ko sa TikTok yung dati kong videos? If yes, let me know. And thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye! Mwah!